Luffy napagana ang Ancient Robot. Bali lumabas na nga ang spoilers na itong paparating na chapter 1092 at may title nga daw itong paparating na chapter na Tyrant's Rampage at Merijoa. So sa title pa lang alam na kaagad natin na related kay Kuma itong chapter na to, since Tyrant nga yung epithet niya. At hindi nga tayo nagkamali dahil patungkol nga sa kanya yung unang impormasyon sa spoilers, dahil sinasabi nga na nakarating na daw si Kuma sa taas ng red line sa Merijoa. So huli nga nating nakita itong si Kuma during chapter 1074, kung saan patuloy pa rin niyang inaakyat itong red line papunta sa Merijoa. Bali besides nga kay Kuma na nakarating na sa Merijoa, pati nga rin daw itong si Fleet Admiral Sakazuki nasa Merijoa na rin. Bakit? Syempre para pigilan itong nagwawalang si Kuma. Kung mapapansin nyo guys may pattern nga na nabubuo sa pagpapakita ngayon ni Sakazuki sa Merijoa, at related nga ito sa original admirals ng Marines. Kung during pre-time skip nga ang una nating nakilalang admiral si Kuzan during Long Ring Longland arc, ikalawa si Kizaru during Sabudi Archipelago arc, at ang huli si Sakazuki during Marineford War arc. Parehas nga na sa sequence na to una natin silang nakitang lumaban. Si Kuzan nga kalaban itong Straw Hat Pirates, si Kizaru kalaban ang mga Supernovas, at si Sakazuki kalaban naman ang Whitebeard Pirates. At yes, mukhang ganito na naman nga yung senaryo ngayong final saga, dahil ang una nga nating nakitang lumaban ngayong final saga si Kuzan laban kay Garp, ikalawa si Kizaru laban kay Luffy, at ang huli naman si Sakazuki na mukhang haharapin itong si Kuma. At hindi lang yan guys dahil sa pattern nga na to may mga hidden foreshadowing mula sa pre-time skip, tulad nung time na nilabanan ni Kuzan itong Straw Hat Pirates. Nabanggit nga niya na kaya niya hinayaang makatakas itong sila Luffy dahil sa malaki daw ang utang neto sa lolo niyang si Garp, which is during final saga nga itong nabanggit ni Kuzan na si Garp yung kinalaban niya. Sa part naman ni Kizaru parehas lang. Ang pinagkaiba nga lang mas preparadong Luffy na at mas malakas na itong kaharap niya. Pero itong si Sakazuki nga mukhang magiging similar sa sitwasyon ni Kuzan, dahil kung nabanggit nga ni Kuzan si Garp at ito yung nakaharap niya during sa final saga, ganito rin kaya ang mangyayari kay Sakazuki? Kung matatandaan nyo, during Marineford War hindi nga niya tinatawag si Luffy sa pangalan niya, bagkos ang tawag niya dito Dragon Son o anak ni Dragon. At makailang beses nga niya tong sinasabi, meaning ganito na lang kagalit si Sakazuki kay Dragon kaya niya to laging nababanggit. So ito na ba ang indikasyon na dadating si Dragon sa Merijoa para tulungan itong si Kuma? Maghaharap na kaya finally itong matagal nang narurumor na may bad blood na sila Dragon at Sakazuki? Bali kung may idea nga kayo i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba. Anyway, nakakapagtaka nga na bakit si Sakazuki mismo ang pipigil kay Kuma sa Merijoa, dahil in many instances nga usually na huling gumagalaw itong mga fleet admiral. For example na lang during Marineford War, si Sengoku nga na fleet admiral sa oras na to halos walang ginagawa, at yung mga admirals nga lang niya ang lumalaban. Sa huli na nga lang siya umatake nung time na wala na siyang choice. Kaya naman nakakapagtaka nga na bakit si Sakazuki pa mismo ang pumunta sa Merijoa para pigilan itong si Kuma. Currently nga wala na tayong impormasyon sa kung ano nang nangyari sa dalawang admiral na sila Admiral Green Bull at Fujitora, dahil huli pa nga natin silang nakita nung time na pinigilan nila itong Revolutionary Army. Unless may plano talaga itong si Oda, plano na related sa mga Holy Knights at sa Revolutionary Army ni Dragon. Bali ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing nabalik daw yung scene sa labang Luffy versus Kizaru, kung sa last chapter nga nakita natin na naka-base form lang si Luffy, sa chapter nga daw na to nag-transform siya into Snake Man, kung saan sinipa lang daw to ni Admiral Kizaru gamit ang isang malakas na atake. Dagdag pa nga dito, which is yung huling impormasyon sa spoilers, sinasabing sa pagtatapos daw ng chapter na to nag-transform na si Luffy into Gear 5, at yung Drums of Liberation nga daw muli nating narinig. At dahil nga daw sa tunog na to nagising daw itong Ancient Robot. Bali yung dating nga para sa akin ng impormasyon na sinipa
sinipa lang ni Kizaru itong Snake Man form ni Luffy, parang statement sa atin ni Oda na wag nating maliitin itong mga admiral. Especially nakasama pa si Kizaru sa original trio ng mga admirals. Dahil in past few weeks nga na makita nating nasipa ni Luffy si Kizaru ng naka-base form lang, marami nga akong nababasa na related sa pagiging mahina daw ni Kizaru. May mga nagsasabi pa nga na basic lang daw ito para kay Luffy. Pero dahil nga sa impormasyon na to na natalo na ni Kizaru itong Snake Man form, mukhang seryoso nga itong si Oda na ipamukha sa atin na hindi rin talaga biro yung lakas na itong si Admiral Kizaru. So ang ebidensya nga natin dito syempre yung muli na namang gumana itong Drums of Liberation. Dahil huli nga nating narinig itong tunog na to during Wano Arc, kung saan kalaban ni Luffy si Kaido. At ano ba ang sitwasyon dito ni Luffy? Diba halos mamatay na siya? Kaya naman probably na yung sitwasyon ni Luffy nung sinipa siya ni Admiral Kizaru mukhang seryoso. Seryoso to the point na gumana pa itong Drums of Liberation. Sa part naman ng paggising na itong ancient robot marami nga ang nagtataka na bakit hindi ito nagising nung time na unang nag-Gear 5 si Luffy sa laban niya kay Rob Lucci. Bali marami nga ang nagsasabi na dahil daw sa hindi naman gumana itong Drums of Liberation nung time na nag-transform si Luffy sa laban niya kay Lucci. At wala naman daw siya sa brink of death gaya ng naranasan niya kay Kaido. Pero para sa akin nga during sa naging laban ni Luffy kay Lucci gumana rin naman yung Drums of Liberation. Nakita nga natin na may sound effects din na similar nung time na una niya tong ginamit. Kaya probably na ang sagot dito na kay Kuma. Dahil may hint nga tayo sa mga past chapters na parang tinransfer ni Vegapunk yung will ng ancient robot kay Kuma. Kaya ito na trigger ngayon na umakyat sa Merijoa. Bali ididetali na nga lang natin yung sagot dito sa mismong chapter review natin. Dahil may idea nga ako sa part na to. At titignan natin yung sitwasyon ngayon ni Kuma para ma-confirm ito. Anyway, overall nga mukhang malaking chapter na naman itong paparating. Sana nga may ilang page na ipakita sa sitwasyon nila Sakazuki at Kuma. Since excited na nga rin akong makita kung lumakas rin ba itong si Sakazuki after 2 years time skip. Sana lang hindi maging donut itong si Kuma. Dahil panigurado na may iiyak. De joke lang. Itong magiging laban nga nila Luffy at Kizaru excited na rin akong makita. At syempre same as sa ancient robot. Dahil kung matatandaan nyo nasa ibaba nga itong ancient robot. At dahil nga sa gumana na ito mukhang delikado nga itong mga nasa babang vice admirals. Sana lang sagipin sila na itong matanda nilang kasama para makita na rin natin yung kakayanan niya. Diba? Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1092. Tatalakayin na nga lang natin ng mas detalyado itong chapter na to syempre once na lumabas na yung full chapter. So yun lang, peace!